So ngayon pag-uusapan natin yung mga dapat nating malaman at dapat nating ingatan sa ating motor na Honda Click. Dito i-elaborate natin yung mga kailangan nating palitan, kailangan nating alagaan para mas mapanatili yung magandang takbo ng motor natin. At saka lalo na para hindi tayo gumastos ng malaki sa pagpapaayos nito dahil sa kapabayaan natin. So marami kasing nag-aakala na pagkabili nila ng motor ay gas and go na siya. Kumbaga, wala ka nang ibang gagawin sa mga pyesa, sa mga iba't ibang parts nito para maging mas maganda pa yung takbo or mapanatili yung takbo. Ang totoo niyan, marami tayong mga kailangan malaman para maging maayos yung connection natin or yung pagmamaneho natin sa kalsada. Lalo na para hindi nga tayo magkaroon ng maraming sira, maraming aberya sa mga darating na panahon, lalo na sa mga kalsada. So unahin na natin tong susi natin, guys. Kung mapapansin nyo, yung susi ng ating Honda Click ay meron siyang ganito, kumbaga another lock para sa pinaka mismong susian niya. Kumbaga itatago niya itong part na ito, gaya nito. So yan, 'di ba? Yun yung purpose nito, guys. So may pagkakataon dahil sa pagmamadali natin at dahil sa kaburaraan natin, basta na lang nating isusuksok itong part na to, tapos hindi natin ayusin. Ang tendency, ikutin na lang natin basta-basta. Tapos ang mangyayari, guys, ay mapupudpud itong gilid na ito. So importante, guys, na kapag isusuksok natin tong tong part na to, make sure na marahan at banayad lang. Tapos mag-fit talaga siya bago niya ikutin. Huwag nyong basta-bastang ikutin na basta. Tapos ayun, ikutin nyo, ang mangyari mapupudpud to. So make sure na alagaan nyo to, guys, kasi kapag napudpud ng sobra, tapos nakasara pa tong yung lock nitong saraduhan ng key, tendency baka hindi nyo na mabuksan, lalo na kung nasa malayong lugar na kayo. Hindi nyo na mabuksan at ang mangyari, may stuck kayo sa daan or matatrap kayo dahil walang way para mabuksan yung susi nyo. Though may ibang way, pero syempre, 'di ba, malaking abala siya, guys, para sa inyo. Tapos meron tayong duplicate key, guys, or yung pangalawang susi na ibibigay ng mismong kasa kapag natapos ng hulugan yung motor, 'di ba? So ang payo ko sa inyo, guys, para hindi kayo maabala sa daan kung sakaling nawala man itong isa, huwag niyong pagsasamahin sa isang keychain katulad nito. Ang gawin nyo, guys, ihiwalay nyo yung isang susi nyo sa isang susi nyo. Maybe sa bag ito, tapos ito nasa keychain lang. Kasi ang tendency, guys, kaya tayo may duplicate or may another key na para sa motor, para if ever nawala yung isa, may papalit. So kung magkasama yan sa isang keychain, guys, tapos nawala itong buong keychain mo, wala nang way para mabuksan mo yung susi ng motor mo or mabuksan mo yung makina ng motor mo dahil nga nawala mo na yung dalawang susi. So yun yung number 1 yung tatandaan sa inyong motor, ang susi. Pangalawang dapat nyong malaman sa pagme-maintain ng motor nyo, guys, ay ang paglilinis ng basta-basta. Like halimbawa, guys, maalikabok yung motor nyo, katulad niyan, may mga small particles. Huwag nyo siyang pupunasan ng basahan agad-agad. Alam nyo bakit? Kasi may tendency na yung alikabok gumasgas siya sa mismong balat ng motor or ng flarings, tapos mag-cause yun ng mga maliliit na scratches, na hair-like na scratches, which cause na madamage or pumangit yung itsura ng mismong flarings natin. Ang best thing, guys, kapag ganito nakaalikabok, may mga alikabok na yung motor nyo, idiretso nyo na agad hugasan. Ang mangyayari nun is yung tubig na mismo yung mag-aano ng alikabok, ng mga dumi-dumi sa motor natin, siya na yung magtatanggal. Best kasi yung tubig para matanggal yung alikabok nang hindi nasisira or nadadamage yung balat ng motor natin or yung flarings. Kaya ayun, guys, kapag sobrang alikabok na ng motor nyo, feel nyo marami ng dumi, huwag nyo na siyang punasan para may malinis lang. Kasi
magkaka-damage pa yun ng motor nyo. So best thing na dalhin nyo na agad sa car wash or linisin nyo na agad ng tubig. Ang pangatlong dapat nyong malaman guys ay ang pagpapalit ng oil. So ano nga ba yung mga oil ng Honda Click natin? Uunahin ko na guys yung oil natin sa pag nag-change oil tayo. Yung pinaka-oil niya sa makina. So yun yung number 1 oil na kailangan yung palitan. So kailan yung dapat palitan yung oil na yon? So pinapalitan yung oil na yon depende sa inyo. So may iba na 1,000, may iba na 2,000, may iba na mas sigit pa doon. Pero mas okay na tignan nyo na lang yung yung status ng oil nyo kapag binuksan nyo to. So ito yung pinaka oil natin guys. Pag binuksan nyo yan, may parang meter na makikita tayo. Tapos makikita nyo kung gaano nakadumi yung oil nyo. So basically pag malabo na yung oil nyo or pag feeling nyo sobrang dumi niya na, doon nyo siya pwedeng palitan. So ito yung takip ng oil natin. Tapos may buksanan siya. Hanapin ko lang. So meron siyang bolt na kailangan buksan, which is dito. Alam ko dito. So tas meron pa sa pinakailalim. So dalawa yung takip ng oil ng Honda Click, yung pinaka oil. So kailangan yung palitan yon every kada marome or every kilometers na iseset nyo. Halimbawa 2,000 ganon. So meron naman sineset dito yon. Gagawan ko na lang ng bukod na bid. Pangalawang oil na dapat nyong palitan guys is yung gear oil. So bukod dun sa change oil natin, yung kada buwan or kada 1,000 kilometers, 2,000 kilometers, meron pa tayong tinatawag na gear oil. So para saan yung gear oil guys? Yung gear oil naman is basically oil yun para sa gear, which is nakalagay banda dito sa loob na to. Yun yung oil para dito sa umiikot na panggilid natin. So ang tornilyo nun is ito. So ayan guys, gagawan ko ng bukod na bid kung paano magpalit ng gear oil. So yun yung pangalawa yung dapat malaman. So kailan ba pinapalitan yung gear oil? Basically kagaya lang ng concept ng kapag nakita nyong marumi or kada may iset kayong time, halimbawa 2 buwan, 3 buwan ganon. So yun yung isa nyo pang dapat alagaan or bantayan, yung gear oil. Huwag nyong hayaang lumilipas yung taon na hindi kayo nagpapalit. Tapos may pangatlong oil pa tayo. Actually di naman siya oil, parang tubig siya. Dito sa coolant natin guys, sa radiator. So yun yung nagpapalamig ng makina natin dahil air cooled yung natin, yung motor natin. Kailangan din natin ma-maintain yung coolant na tubig na coolant oil na nilalagay natin dito sa radiator. Yan kasi yung nagpapalamig. So kapag naubusan ng coolant yan guys, ang tendency is mahirapang mag-start yung motor, which is wala tayong start kick para buksan yung makina. So kailangan yung i-maintain yan. Meron tayong nakatagong coolant dito guys, extrang coolant yan na kailangan kalahati nun is may laman, tapos dediretso yan dito. Ito yung pinakatakip ng coolant. So yun yung pupunta sa radiator natin para maging malamig yung motor natin every time. So yun, una yung oil, yung pinang-change oil natin, yung pinaka-change oil, which is ito, oil ng makina. Pangalawa, gear oil. Pangatlo, coolant. So yun yung kailangan nyo matandaan sa pagpapalit ng mga oil. Pang-apat na kailangan nyo malaman at i-maintain sa inyong motor ay itong panggilid natin guys. Ito yung tinatawag na panggilid or CVT. So yung sa akin, kakalinis ko lang yan nung 1 linggo. So may video ko dun guys, pwede nyong balikan yung mga video ko para makita nyo paano maglinis ng panggilid. So basically ito, bubuksan siya
Tapos makikita mo yung parts ng ano doon, yung mga bilog-bilog. Ang need lang natin doon is tanggalin yung mga extrang dumi. Extrang dumi which is nagagawa or dahil dun sa belt, dahil patuloy na umiikot yan, may tendency talaga na may mga mapupudpud na parts, tapos magiging parang alikabok sila na itim. So pag kinaskas mo yung kamay mo doon, makita mo yung dumi. So yun pa yung kailangan nating i-ano sa panggilid natin. Kasi yun guys, kapag hindi mo nalinis, katagalan, magkokos yan ng dragging. Ano nga ba yung dragging? Dragging is yung parang pagka-start ng motor, mararamdaman mo na nagbabibrate yung buong motor. Dahil yun dito sa panggilid natin guys. So kailangan linisin yung panggilid natin. So basically para sa akin, mas okay na kada 10,000 kilometers to 15 kilometers, 15,000. So yun yung pinaka best way, kasi yung sa akin 15,000 pa lang, pero nung nakita ko yung dumi, sobrang dami na nang nakuha ko. So mas okay na 10 to 15 guys, or mas maganda kung chine-check nyo every time para alam nyo. Basta wag lang yung sobrang dalas, para yun yung isang paraan para ma-maintain natin yung ganda ng takbo ng motor natin, hindi siya nagbabibrate or umaalog. So yung panglima nating dapat i-maintain or malaman, linisin is ito guys, di na tayo lalayo. Pagdating dito sa taas ng panggilid natin, nandito yung air cleaner natin guys. Ito yung box ng air cleaner, ilalagyan ng air cleaner. So ano nga ba muna yung ginagawa ng air cleaner guys? So basically kasi kinakailangan ng hangin ng motor natin, ng malinis na hangin. So papasok dito yung hangin guys. Tapos kung makita nyo sa loob, parang may telang nakalukot-lukot doon, which is i-filter niya yung mga hangin na papasok sa kanya. Fi-filter niya, tapos yun yung dadalhin niya papunta doon sa makina natin. So kung yung air filter natin na yun, which is yung parang tela, is sobrang dumi na, ang tendency nun is yung mga papasok na hangin, hindi na niya ma-filter na maayos yung mga bagong hangin na papasok sa kanya, kasi nga sobrang dami na nang nakakapit na alikabok dun sa pinaka air cleaner natin. So may nabibiling set ng air cleaner guys, pwedeng palitan yon, ikakabit na lang yon, yung air cleaner na yon. Tapos ayun, ang kailangan nating palitan yung air cleaner natin basically pag sobrang dumi na nung air cleaner natin, or kada yung iba sinasabi 20,000 ganon, 15, 10, pero depende sa inyo. Pwede niyo siyang i-check by pagbubukas nitong mga ayan, tornilyo. Makikita nyo naman yung dumi, kasi yung original color nung air cleaner natin is kulay green, yung stock. So kapag nakita nyong brown na siya, marumi na yon, pwede nyong palitan. So yun yung isa nyong dapat malaman, yung air cleaner dito guys. Huwag nyong hahayaang nagiging sobrang kapal ng alikabok nun or sobrang dumi ng air cleaner natin sa loob. Pang-anim guys na dapat nyong malaman is yung brakes natin. So meron tayong brake sa likod at brake sa harap. So dahil combi brake system itong click 1 to 5 natin, kapag nagpreno tayo sa likod, tinodo natin, sasabay niya yung sa harap. So basically napupudpud din yan, or may kailangan din tayong ayusin para dyan. So itong para sa likod guys, diretso kasi yan dito sa drum brake natin, which is nakalagay dito sa loob ng gulong dito. So yung drum brake na yun guys, katagalan kapag napupudpud din yun, lalo na kapag nakasagad na to. So kailangan nyo pang malaman isa pa guys is ito, kapag medyo maluwag na yung preno nyo, or hindi na masyadong kumakapit yung preno nyo sa likod, pwede nyong i-adjust itong nut na to guys. So ayan, may hangganan yan na hanggang dito. So hanggat hindi pa sumasagad itong pinaka na to, nut dito sa dulo,
ibig sabihin, pwede pang i-adjust yung nut natin. Sa ganung paraan, lalakas pa yung preno natin ng paunti-unti. Pero pag dumating na yung time na sagad na yung nut natin dito, tapos hindi na kumakapit yung preno natin kapag pinipreno natin yung lever, ang pinaka problema na is yung brake shoe natin. Kumbaga pudpud na siya, wala nang kinakapitan yung iniipitan yung gulong, kaya hindi na pumipreno yung preno natin sa likod. So ang need nyo gawin dun guys, palitan nyo siya kapag umabot na dito yung nut natin, tapos hindi na kumakapit yung preno. Ang papalitan natin is yung pinaka brake shoe nga mismo. So pwede nyo siyang dalhin sa shop, or kung marunong kayo magpalit, pwede nyong palitan. So yun yung isang kailangan nyong malaman sa preno sa likod. So syempre meron tayong preno sa likod, punta naman tayo sa preno sa harap. So yung preno natin sa harap guys, ito siya. So yung preno natin sa harap, kung makikita nyo, nakakabit yan sa brake master, which is ito. Yung brake master na yan guys, nilalagyan na yan ng brake fluid. At ang basehan natin para makita kung ubos na or hindi pa yung brake fluid is itong bilog na to. Yung brake fluid na yan guys kasi yung nagbibigay ng kapit para umipit pa ito, para magbigay ng puwersa papunta sa pinaka preno niya sa harap, which is naka-caliper at saka naka-disc brake tayo guys. So kapag naubos yung fluid na ito, ang tendency nun is mawawalan na ng kapit itong preno natin sa harap, itong lever natin. So make sure na kapag nakita nyo, ayan, makikita nyo may hangin sa taas, konti pa lang yung bawas. Ayan, itong ano na to is puno pa, halos puno pa. So yun yung kailangan yung i-check lagi kapag bumabiyahe kayo, kung meron pang laman yung oil brake fluid nyo sa brake master. So yun guys, kapag konti na lang yung laman guys, or yun nabawasan, pwede nyo siyang dagdagan dito sa nut na to. So papalitan nyo or dadagdagan nyo, hindi nyo siya papalitan, dadagdagan nyo yung brake fluid kapag konti na lang siya. So ayun, yun yung kailangan nyong malaman para ma-maintain yung preno natin. So ayun guys, may preno tayo sa harap, may preno tayo sa likod. So yun yung kailangan nyong i-maintain sa ating mga brakes. Importante yung brakes guys, kasi yun yung minsan pinaka kailangan natin kapag hihinto. So kailangan nyong i-maintain ng maayos yan. Pang-pito na dapat nating malaman guys is gulong na tayo. So meron tayong gulong sa harap, meron tayong gulong sa likod. So unahin natin tong gulong sa harap. Actually yung iba halos alam na to, kapag malambot na yung gulong nyo, kailangan nyo siyang pahanginan, kailangan niya magkaroon ng tamang PSI. Kapag kasi malambot yung gulong natin sa kung saan man, nababawasan yung takbo o yung pinakalakas ng motor natin dahil nga sa kapit ng gulong sa kalsada, which is kapag malambot yan guys, nababawasan yung puwersa na binibigay ng motor sa makina dahil nga may problema sa gulong natin. Ayun, yung sa hangin guys, kapag malambot, need nyo siyang dalhin sa pahanginan para sa tamang PSI. Next guys, check din natin yung mismong gulong natin, pinakagulong. So kung makikita nyo, may mga thread yan na nakikita natin. May ibang gulong na ayun, meron dito sa gitna. So kapag visible pa yung gitna guys, or kaya pa siyang pasukan ng palito, pwede pa yung gulong natin. So kapag nakita nyo na pudpud na yung pinakagitna niya, dun yun na siya pwedeng palitan guys. So sa part ko, mukhang malapit na akong magpalit dito kasi malapit na siyang maubos or makalbo. So need natin yun guys, kasi dahil tubeless to, itong gulong natin, yung stock tubeless siya.
So ang ano niyan, wala tayong interior diyan. So yung gulong yung pinaka protection ng hangin natin sa loob ng gulong. So kailangan nating i-maintain yan para hindi siya dumulas sa kalsada, tapos hindi pa madaling mabutas. So yun yung kailangan nating i-maintain sa gulong, yung kapal niya tsaka yung hangin palagi. Sa part naman ng likod guys, kung makikita nyo, tubeless din siya, pero ibang type ng gulong yung nandito. So ito, hindi na to stock, pinapalit ko na. Kung makikita nyo, wala na siyang thread dito, yung gitna, yung line na sa gitna. So kapag ganyan guys, ang i-check nyo yung thread nya or yung ano nya dito, yung tawag dito, yung mga outline nya dito. Ito yung i-check nyo kung makapal pa or manipis, kasi makikita nyo naman yung lalim. Ngayon kung halos pumapantay na siya dito, pwede nyo na siyang palitan, or kung sa madaling salita, kalbo na. Malalaman nyo naman yung difference ng nakakalbong gulong sa medyo kaya pa or medyo bago pa ganun. So yun yung kailangan nyo malaman. Also guys, kaparehas nung sa harap, yung hangin din, syempre kailangan tamang PSI yan, lalo na kapag babiyahe kayo. So para hindi kayo ma-hassle sa pagdadrive at nararamdaman yung nabibigatan yung motor, kailangan talaga ng tamang hangin, tamang PSI para sa gulong natin. So sa pang-8 na tayo guys, or sa pinaka-last natin. Ang huling dapat natin malaman, pinaka-importante din, isa sa pinaka-importante ay yung baterya natin guys. Sa mga hindi nakakaalam po, yung baterya ng Honda Click is nakakabit siya dito. Ayan, may tornilyo yan, tapos pag tinanggal nyo, nandito yung battery. So kailangan ba nating i-check yung itsura ng battery para palitan? So hindi po guys, malalaman po natin yung voltahe ng ating battery dito sa panel gauge natin. So ayan po, pagkasusi po natin, di ba lilitaw po yung ayan, yung kung ano-anong mga nakasulat. So pagka bukas natin, ito muna yung unang lilitaw, yung kilometers total, di ba, oras. Para makita nyo yung voltahe ng baterya natin, i-click nyo po tong left side ng select. May trip A, may trip B, tas trip A average. Tapos ito na po yung voltahe ng baterya natin. So kung nakikita nyo po, medyo delikado na rin yung akin, 12 volts na lang. So kadalasan yung nakikita ko nasa 12.3, 12.5. So malalaman natin kung papalitan natin yung baterya kapag nasa below 12 na po siya guys. Yung pagkasusi pa lang, below 12 na po siya. Tapos kailangan pag pinaandar natin yung makina guys, pinaandar na natin yung motor, kailangan tumaas po siya, hindi po siya dapat bababa sa kung ano yung nakaset na una. Halimbawa 12 volts po yan, tapos nung binuhay po natin yung motor is naging 11.5, 11.4, kailangan nyo na pong palitan yung baterya. Bakit? Ibig sabihin po nun, hindi na po kumakarga yung baterya kapag umandar yung makina. Kapag kasi pinaandar natin yung makina, kailangan magcha-charge po yung baterya natin at kailangan po niyang tumaas dito sa nakaset po na kapag nakapatay yung makina. So kung 12 volts yan guys, kailangan niyang maging 13, 14, basta yon. Ang pinaka standard po is 14.2 kung di ako nagkakamali. Paki-comment na lang po. So tatry natin sa motor natin guys. So yan, kung nakita nyo from 12 guys, naging 14 volts siya. Nakita nyo tumataas siya habang umiinit yung makina. So 14.1, 14.2. So sa case ko guys, malapit-lapit na rin ako magpalit. Pero sa case na yan, pwede pa, kasi umabot naman ng 14. Pero kung umabot ng 11 yan, or 12 I mean, 13, yun medyo delikado na. Pero ito 14, medyo goods pa naman yan guys.
So yun yung isa sa dapat nyong malaman sa baterya natin, ay yung voltahe. So ayun nga guys, kapag bumaba na sa voltahe yung battery nyo, kapag binuksan, kailangan nyo nang palitan yung pinaka battery. So yun yung battery mismo dun yung papalitan nyo guys. So yun yung mga dapat nyong malaman at dapat ingatan sa para ma-maintain yung magandang stock or magandang takbo ng ating motor. Lalo na para hindi tayo magkaroon ng aberya sa mga darating na panahon na magkukos pa minsan ng pagpapaayos at paggastos ng pera, diba? So yun, sana may natutunan kayo sa mga inelaborate natin na pamamaraan at pag-iingat para mapanatili natin yung ating Honda Click na stock at saka nasa magandang kondisyon. So kung gusto niyo na mga ganitong video, click nyo lang yung subscribe para updated kayo sa lahat ng video natin. So ayun, kita-kita tayo sa next nating video. Peace!